Magandang araw guys, ito si Matsuki TV na naman. May gagawin na naman tayong electric fan, isang stand fan na Mitsui. Ayan, tinaksa ko, inon ko, walang ugong, as in walang power. So ang cause yan is overheat. Buksan natin. Unang-una putok ang fuse niyan. Siyempre kailangan nating overhaulin muna para malagyan ng langis. Ayan. Bilisan lang natin para medyo umikli ang video. Ayan. So buksan natin. Ayan, likod. Ayan. So ayan, makikita nyo puro alikabok yung likod. Ayan o. Puro alikabok. So dapat nililinis natin yan para nakakahinga yung motor. Ayan. Gamit tayo ng blower. Kung wala tayong blower, kahit yung yung brush. Pero pagdating doon sa loob, kailangan dahan-dahan tayo pagbabrush kasi gabuhok lang yung mga wire niya sa loob. Ayan, sundan nyo lang guys ang ginagawa ko para kahit sa inyo sa bahay nyo, mag DIY kayo, pwede nyo gawin yan. Ayan. Ayan, yung shafting na yan, pag medyo may kalawang, liyahin nyo muna yan bago nyo buksan kasi hindi yan lalabas dahil 0-0 ang bushing yan. Pag konting kalawang lang yan, hindi lalabas yan dahil masikip doon sa bushing. So ayan, pagdating dito sa may likod, kaya kita nyo yung daliri ko, inipit, pinasok ko sa loob. Alalayan nyo yan, ipitin nyo ng daliri nyo yan dahil pag nahila nyo yan, baka maputol yung wire dahil yan pag ganyan overheat, putol na yung niya, yung strap. May strap kasi na ginagamit yan para nakapik siya dun sa rewind. Ayan o. Kita nyo, putol na yung strap. Ayan o. So kailangan didiinan nyo yan habang tinatanggal nyo yung cover sa likod dahil mahihila yan. Madalas yan ang nagiging problema pag yung pinakikialaman sa bahay, lilinisin, pag nahila nyo yan, putol yan. So sayang yung motor. Ayan. So sa shafting natin, okay naman siya, wala namang alog, wala siyang flea. Wala siyang flea, hindi siya naglalaro. So tama lang yan. So, kita nyo yung shafting, puro kalawang. So testing natin sa likod kung wala rin siyang galaw, wala rin siyang alog. So okay pa siya, walang problema. Ayan, so yan, makikita niyan, tuyong-tuyo yung pinakang oil pump niyan. Magkabila yan, meron niyang bushing, dalawa. Nag-isa rin na may cover siya, tapos may bulak siya, tinatawag na oil pump. So tuyong-tuyo siya guys, nakikita niyo, ayan o. Tuyong-tuyo siya, walang kalangis-langis. Kaya yan ang cause ng nagpag-overheat niya, kaya pumutok na yung fuse. So wala nang ugong, wala nang power. So yan ang ating re-remedyohan. Tanggalin lang muna natin yung kanyang mga spacer pan. So okay naman siya, wala naman siyang sugat yung kanyang shafting. Gamit tayo ng kuko. Pag medyo maaligas-gas na, obligado magpapalit tayo ng shafting. So dito wala namang problema. Ayan, lihain natin ng 1,000 ang liha, yung number 1,000, yung grit kung tawagin. Ayan, yung pinakang kung saan nakatapat yung bushing, yun ang lilihain natin. Kailangan smooth siya. Ayan, magkabila. Ayan, siyempre tanggalin natin mga alikabok. Ayan, bago natin siya lalagyan ng langis. Ayan, yung mga butas na yun, doon natin papasok yung langis. Ayan o. Guys, sinisip-sip niya yung langis bawat lagay ko. Sinisip-sip ng bulak. Sabihin tuyong-tuyo talaga siya. Pati dito sa kabila, ganun din. Yan ang common problem ng electric fan. Katagalan natutuyo yung langis. So pag hindi natin siya in-overhaul, hindi natin siya lilinis, at hihinto na lang yung electric fan natin, putok na yung fuse. So andyan yung fuse, yan tinuturo ko na yan. Ayan yung fuse. Ayan, nag-cut na yung fuse niyan, wala na siyang power. Kaya yun ang gagawin natin. So dyan, pag gagamit tayo ng brush dyan, ingat tayo dyan guys dahil mayroong mga nakalawit dyan na wire, gabuhok. Delikado po yun, maaaring maputol yan. At pag sagad yung pagkaputol, mahirap na idugtong yan. Yan. So alalay lang pag gagamit tayo ng brush. So ayan, binabrush pa rin natin. Ayan. Pagkatapos, saka natin tatanggalin yung strap. Yung mga natitirang strap dun sa pinaka mga dugtungan yan. Andyan nakaipit guys yung thermal fuse. Ayan, binulat-lat natin. Ayan o. Ayan yung thermal fuse. Ayan yung kwadrado na maliit na yan. So ayan, tatanggalin natin sa tatanggalin natin yung pinakang mga insulator niyan para mapalitan natin ng bagong thermal fuse. So pag mainit na yan, nag-init na, malutong na yung pinakang
pinaka-insulator niya. So papalitan na rin natin yan. Ayan, yung mga yon. Ayan, tandaanin lang natin ang pag-ipit ng plies para hindi madama yung wire sa loob. Ayan, so yan yung pinakang hinang ng thermal fuse, magkabila yan. Galing sa line 1 pupunta sa motor. So ayan yung thermal fuse, yung kwadrado na maliit na yan. So kailangan natin tanggalin yan para mapalitan ng bago. Initin natin yung ating pangina. Testingin natin muna ng tester kung talagang walang palo. Pero matik yan, walang palo yan. Ibig sabihin na busted na yung thermal fuse niyan. Yan. Kung makita nyo, yan, walang palo yung medyo malabo lang yung aking tester. Pero hindi pumapalo yung kanyang kamay niya na tester. So talagang busted talaga siya. So tanggalin natin yan, dahan-dahan din dahil baka may maputol tayong wire. So ayan, hinangin muna natin para lumambot yung hinang, yung pinakantingga niya para madali magtanggal. Ayun. Habang pin-place natin, kailangan mahigpit yung hawak. Mahigpit ang hawak doon sa pinakang wire niya dahil baka maputol. Yan, so dapat yung fuse lang ang tatanggalin. Ayan na, malinis na siya. So kuha tayo ng bagong fuse, thermal fuse. Ayan. Ayan, kulay puti yung pinalit ko, wala ko stock no itim, pares lang yan guys. Ayan. So bago tayo magpalit, kahit na bago yung fuse natin, kailangan natin testerin siya. Kailangan gumamit tayo ng tester para ma-sure natin na okay yung ipapalit natin kahit bago yan, para sure, para hindi doble trabaho. Ayan, yun, pumapalo na yung sabihin may buo yung kanyang thermal fuse. Ito yung luma, testerin din natin ulit para sure. Ayan, wala talaga. Ayan, so ihinang na natin yan dyan. Ayan, shortcut na lang natin dyan. Pakita ko sa inyo yung tapos na. Testerin pa rin natin pag nahinang na natin para sure lang na hindi na busted yung fuse. Kasi minsan pag hinang natin, napatagal yung paghinang natin, sobra init, puputok din yung fuse. So para double check, kailangan tester natin. So lagyan natin ng insulator guys. Ayan, mabilisan lang. At siyempre tatali na natin yan sa pinakang motor. Pagsasama-samahin natin yan. At yung pinaka-thermal fuse, yung nasa ilalim yan, kailangan nakadikit sa winding. Guys, yung ganyan lagi ang paglagay. Hindi basta-basta yan nilalagay dyan. Kailangan nakadikit sa motor. Para pag nag-init, madiditik agad ng thermal fuse, puputok siya. So, hindi mako-compromise yung ating motor. Pag nag-overheat, hindi naman maiwasan. Darating ang time na matutuyo ulit lang is, pag nag-overheat, magkakat lang yung thermal fuse, mababusted. So buo pa rin yung motor mo, thermal fuse lang ang gagawin at mag-overhaul ulit, lalangisan, etc. Kung ano yung ginawa ko ng proseso ng pag-overhaul ko, ganyan ang gagawin natin. Hindi natin pwedeng nililinisin yan at hindi lalagyan ng langis kasi titigil ulit yan pag nag-overheat. Ayan, so linis. At pinalitan ko rin pala yung yung capacitor dahil sa sobrang tagal na nag-overheat yung electric fan, bumababa yung resistance ng capacitor. So ang capacitor niya is 1.5. So pinalitan ko ng bagong 1.5 na capacitor din. Ayan guys, so. Ayan. Hinang uli. Ang capacitor guys, walang polarity yan, kabaliktaran yan. Kaya kung papansin nyo, kulay itim parehas yung wire. Yung iba naman pula at saka itim. So wala ring polarity yon kahit magkabaliktad. Pagdating sa capacitor, walang problema yan. So ayun, inabangan ko na ng shrinkable tube para yung pinaghinangan babalutin natin at siyempre initin natin para kumapit siya maigi. Ayan. So gamit tayo ng lighter para kumapit siya dyan, para hindi magdikit o kaya hindi open wire. And medyo hindi kita pero ayan, kita nyo yung lighter, shrinkable tube ang ginagamit dyan. Ayan. Tapos yan, pwede na natin ikabit yan dyan sa likod ng motor, yung pinakang capacitor. So ayan na, testing na kagad. Linagyan na natin ng masking tape yung pinakang shafting. Ayan, di na nakita guys, medyo napataas yung camera ko pero umiikot na siya guys. Ayan o, okay na siya.
So ang pinaka nangyari kasi dyan, nag-overheat lang talaga dahil natuyuan na langis. So kung ano yung ginawa natin, yun dapat ang sundin nyo para sa pag-aayos ng ating electric fan. Ayan, mabilis na siya guys. Ayan, hindi na napipigilan kasi kanina napipigilan, umiikot siya nung hindi ko pa pinapalitan ng kapastor. Umiikot siya pero konting diin ko lang, humihinto na siya. So ibig sabihin mahina na yung kapastor. So ang pag-test ng kapastor, kailangan gagamit tayo na digital na na tester para sure tayo yung lakas ng kapastor ay tama. Kanina kasi wala ng 1 eh. Nasa 900 na lang siya eh. 0.900. So dapat 1.5. So ayan, pinalitan natin. Ayan, umiikot na siya guys. Ayan, so lagyan natin ng cover. Ayan, dito naman sa cover guys, pakita nyo, sobra dumi yan, no? Siyempre linisin natin yan. At yung mga grills na yan sa likod na yan, yung tinuturo ko na yan, importanteng open lagi yan. Hindi dapat napupuno ng alikabok yan. Kasi dyan dumadaan yung hangin galing sa likod papunta sa motor. Pag umikot kasi yung LEC, hihigop ng hangin galing dyan sa likod na yan. Kaya ang tawag dyan ventilation. So kung sarado yan, magkukos din ng overheat kasi wala siyang mahigop na hangin, hindi nalalamigan yung motor. May purpose po yan yung grills na yan. So linisin natin ng konti. Tanggalin natin yung mga nakabara dun sa butas. So tatakpan na natin yung sa harap. Ayan, linisin din natin yan. Ayan, kayang-kaya nyo yan guys. Huwag nyo na hintayin huminto ang electric fan para hindi mapusisi. Kasi pag huminto, wala ng power, mauobliga kayong gawin yung ginagawa ko. Magpapalit na thermal fuse, mag-u-opera kayo ng pinakang mga dugtungan niya kasi doon nakalagay yung thermal fuse. So mas matrabaho. Pero kung every 2 months, 3 months, magagawa natin ng paraan na malinis yung motor, yung mga alikabok matanggal, maiiwasan yung overheat. At syempre, kung kaya rin nyo naman tanggalin din naman pati yung makaarating kayo doon sa bushing, sa pinakang oil po, malagay nyo na lang is mas maganda. Yan. So ayan, nilagay na natin yung knob. Pati yung oscillating knob, ayan. Ready na para ikabit sa ating sa pinaka-stand. Ayan, umiikot na guys, ayan o. Ayan. So, ito, dubbing na naman tayo guys kasi maingay na naman dito sa labas, dinig na naman yung mga kantahan. Copyright na naman tayo. So, ayan na, inassemble ko na. Kukunin na ng customer yan mamaya. Ayan. So, siyempre, linisin natin yung blade at yung screen para pagkuha ni customer, medyo malinis na ng konti. Ayan, umikot na guys. Ayan guys, nakatapos tayo na isang electric fan, stand fan na Mitsui. Ayan. So, hintayin na lang natin si customer na dumating para makuha. Ayun, maraming salamat sa inyo guys sa inyong panonood sa aking video. Please like and share or pakikalimpang na lang po itong ating notification bell at sa mga bago para sa mga susunod nating mga upload ay manonotify kayo at mapapanood nyo yung ating mga bagong upload. Okay? Maraming salamat, Maski TV. Bye bye.